Akala ni Jaja ay swerte siya sa kanyang first love at sa live-in partner na si Eddie. Yan po ay kahit na single dad itong si Eddie, nagawa kasing tanggapin ni Jaja ang lalaking ito at ang kanyang anak. Pero nadiskubre ni Jaja na may iba't ibang babae pala itong si Eddie. Na ipinapasok sa motel. Aba, ayan, 3 buwan na raw buntis itong si Jaja. Pero ni singkong duling na may hika. Singkong duling lang to dati ba't may hika na? Wala man lang maiambag sa kanyang magiging anak. Itong si lalaki. Aba, meron pang check-in pero walang pampacheck up. Ba, teka lang. Bahala ka na. Thank you. Ganun na lang ba yun? Ito, kausapin po natin ang bata pa ni Jaja, 24 years old mula sa bayan ko rin, sa Marikina. Jaja, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ja? Hello po. Gaano mo na katagal kilala itong si Eddie? 2 years po. Ano no? Ja? 2 years po. 2 taon. 2 years na. Ikaw ba, Ja? 2 taon po. Oo, nakapagtapos ka sa pag-aaral? Nung nanganak po ako, 9 months pregnant po. Tapos, December 28 po, graduate ako. And then, January 5, nanganak na po ako. Okay. Nanganak na pala itong si Jaja. Doon sa ipinagbubuntis na anak nila ni Eddie. Si Eddie, ilang taon na ba si Eddie? 28 na po siya. Konti lang naman pala ang itinanda sa'yo. Pero itong nadiscovery mo na meron pala mga iba't ibang mga babae itong si Eddie, may katotohanan ba to o meron lang bumubulong-bulong sa'yo? Totoo po. Bawat pagsisinungaling, nahuhuli ko po lahat kahit hindi niya sinasabi. Papaano mo nahuhuli? Kwento mo naman sa amin. Kasi meron yung tinatawag na baka tamang hinala lang o yun nga, baka may nagchismis lang sa'yo, naniwala ka rin naman. Sige. Sa sobrang pure love mo dun sa lalaki. Minsan si Lord na yung nagbibigay sa'yo ng sign na pakialaman mo yung niya, tignan mo yung Facebook niya, tignan mo yung Instagram niya or Telegram niya. Ganun po. Tapos, ano nakita mo? That time na nanginginig po ako. Sige lang. Nanginginig po ako kasi hinga lang muna. Na Sige, Ja. Hinga ng malalim at ituloy ang kwento. Tapos, nakikita ko po sa history niya, sa searching list niya po, na yun, nahuhuli ko po, tapos kinakausap ko ng babae. Nakausap yung babae. Pagkatapos, pag nakausap mo na yung babae, umaamin naman. Hindi po siya umaamin. Yung babae, kamo. Ilang beses nangyari to na meron kang nakausap na babae nitong si Eddie? Mga 10 beses na po. Sa 10 beses na may nakausap kang naging babae niya, alam ba ng mga babae na meron ng ka-live-in itong si Eddie o hindi? Hindi po kasi, si Eddie po kasi, hindi siya mahilig mag-post ng mga anak niya at lalong-lalo na po kami. Kasi mas priority niya yung mga kaibigan niya. Okay. So, dun pa lang, nagkaroon ka na ng hunch. Meron ka ng pakiramdam na, ba't parang di kami pinopost nito, yung pamilya namin? Okay. Pagkatapos, na-discovery mo pa nga, sabi mo nga sa iba't ibang mga social media accounts niya na merong mga nakaka-chat at sinusubukan mo makontak itong mga babaeng ito at napapaamin mo na meron nga namuo sa kanilang relasyon. Tama? May nabuong relasyon pero yun nga, hindi nila alam na taken na itong si Eddie. Tinanong mo ba si Eddie kung ano ang pinatutunayan niya sa buhay?
tinanong ko po siya, sabi niya gusto niya daw magkaroon ng pamilya. Kasi parang family genes na po ata nila. Paano? Kasi babaero din yung papa niya. So parang nahawa siya. Ayun na. Nasisi na nga pati yung yung tatay. Pero wag na natin pakialaman yun. Ito bang si Eddie walang planong pumasok sa politika dyan sa Marikina? Baka kaya gumagawa ng maraming pamilya para maraming botante pagdating ng araw. Nababanggit niya ba sa iyo yan? Ako po. Ha? Hindi naman po. Hindi naman po. Alam mo, Jack, kulang ka rin sa pagtatanong eh. Sabi ni Eddie, di ba, gusto niya magkaroon ng pamilya. Dapat ang tinanong mo, follow-up question, ilan ba? Ilan bang pamilya ang gusto mong buuin? Tinanong mo na ba yon? Hindi po. Ngayon, kumusta ba ang sitwasyon ng pagsasama ninyo nitong si Eddie? Magkasama pa ba kayo in the first place? Noong 2023 po, nabuntis po, May po siya, nabuntis. Nalaman ko pong buntis ako. Tapos, 3 months akong buntis, mga August. Nahuli ko po siya na nagmotel, tapos nag-aantay po ako sa motel. Tapos, pinatawad ko po kasi may anak po kami. Kasi ayoko pong ma-disappoint yung pamilya ko, kaya may kaya po unang anak ninyo ba to? paghiwalay. Ilan na ba anak nyo? Sorry. Pangalawa, unang anak namin. Una Pero yun. may Okay. pangalawa niya pong anak. Yan yung umiiyak sa background ngayon na naririnig ko. Opo. Naku, kawawa naman si baby. Sige. Tuloy ang kwento. Nahuli mo mismo, nandun ka sa motel na pinag-check-inan niya, 3 months old hindi, 3 months pa lang yung tiyan mo. Tama? Opo. Tama po. Okay. Tapos, nahuli ko po siya, nag-aantay po. Yung guard po, na sinabi ko kung kanino po yung motor, nasabi nila hindi daw nila kilala. So, nag-antay po ako na hanggang mag-check out siya. Tapos, nakita niya po ako. Tapos, humihingi siya ng sorry. Hindi ko na po pinatulan yung babae kasi, may baby po kasi ako eh. So, pinatawad ko po siya. Tapos, 1 month, parang 4 months na ako, nag-away po kami. Siyempre, buntis po ako. May moody yung ugali ko, hindi niya kayang i-handle. Naipagkita na naman siya ulit dun sa babaeng yun. The same babae na nahuli mong kasama niya? Yes po. Aba. Tapos, hindi ko po siya nahuli nun. Ang nangyari po, may aksidente po na may nangyari po sa anak niya. Tapos, dinala po namin sa ospital. Pagdala namin sa ospital, parang kailangan bumili ng gamot. So, wala po kami dalang cash. Siya po may Gcash po siya. Bumili po kami ng gamot. Ako humawak ng cellphone niya. Tapos, tinignan ko yung messages niya. Kasi parang may nagsasabi po sa utak ko na, tignan ko yung messages niya. May hidden messages po na nakipagkita po siya dun sa babae. Ayun na. Nakipagkita na naman. Ayun po. At yung babae gusto rin. Tapos, pagkatapos, may iba pang babae bukod dun sa 2 beses mo na nahuli. May iba't iba po siyang babae na huli ako sa Telegram. Nag-a-avail po siya ng mga spa. Ng ano? Sorry? Yung spa massage po. Spa massage. Spa. Oo. Tapos okay. imumotel mo yung babae. Ganun po. Ay, hindi Iba't spa ibang yun. klaseng ng cheating po na naranasan ko sa kanya. Extra service ang ino-offer nun kapag gano'n. Kasi may mga spa, matitino naman yung iba talaga. Pagkatapos, ganun ang gawin niya. So, talagang talagang merong kakatihang taglay. Uy, ito lang para sa mga nakikinig ngayon sa atin, merong pagtaas ng kaso sa HIV
nanaitala ang DOH, lalo na sa mga kabataan ages 15 to 25. 500% ang itinaas po niyan sa buong Pilipinas. Okay? Kaya kung hindi mapigilan ang inyong pagiging sexually active, at least naman proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili. Nga lang, hindi ko sinasabi na gumamit ng proteksyon itong si Eddie na live-in partner mo, Jaja. Ang kailangan dito, disiplina at respeto naman din para sa iyo. Yan, pinasok lang natin kasi parang ang dating ng kwento mo, talagang kahit saan na lang kumukuha itong si Eddie. Tama ba? Opo. Oh. Kahit sa social media po. Oh, sa social media, yan. At yan pa ang isa sa mga dahilan kung ba't tumataas nga ang HIV cases. Imagine 500%, hindi lang nadoble. O nadoble, nang nadoble, na nadoble pa. Oo, yung ganyan ha. Kaya mag-iingat po ha ang mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga kabataan. Okay, o sige, Jaja. So, sa bilang mo, mula nung nagkasama kayo nitong si Eddie, mga ilang babae ang pinag-awayan ninyo? Nasa 20. Nasa 20 babae? 20 pataas. 20. Opo. At hindi ka papasok doon sa 20? Opo, sa 2 years. Sa 2 years po namin pagsasama. Gano'n. 20, iba-ibang mukha ito ha? Iba-iba. Tapos, yun. At taga-ibang lugar Opo. lang rin? Opo. Tapos, may times po na nasasabihan na po akong baliw. Kasi hindi, tingin mo, po nasa utak ko, hindi ka mababaliw sa dami ng babae na ay kilala ko. Nabigyan mo na ba ng Benadryl itong si Eddie? Pantanggal ng kati yun eh. Ano po? Benadryl. Hindi po. Binigay mo lang talaga yung lahat para hindi mo humanap ng iba. Pero hindi mo talaga matitiis kung ganun talaga siyang lalaki. Wala kang magagawa. Ito na lang ang tanong ko naman sa'yo, Jaja. Hanggang kailan ka magtitiis? Ilan na yung anak nyo ngayon? Hiwalay na po kami nung isa lang po. Isa sa akin. lang. Okay. So, bali, dalawa na yung anak niya. Dalawa na. Tapos, November 2024 po, hiwalay na kami. Kasi yun na po yung pinakamalala na anniversary namin. Pagkita siya sa MOA. Dinala niya yung babae. Tapos, sinabi niya dun sa babae, inaaya niya magmotel. Pero umiiyak ako lang kasi sinabi ko sa kanya na sana sa anniversary namin, idala niya kami ng mga anak niya, igala niya kami doon. Pagdating po kasi sa amin, sobrang tamad na tamad po siya. Pero pag sa mga kaibigan niya, sa mga babae niya, ang bilis niya po. Mabilis. Tsaka mabango. Bihis na bihis. Wala. So, yan yung pinaka-napatunayan mo naman, Jaja. Kumusta naman ang buhay mo since naghiwalay na kayo nitong si Eddie? Anong pinagkaiba? So, noong una po, sobrang hirap kasi lalo na financially. Parehas po kasi hati kami dun sa bata. Lalo na po ako, first time ko lang din po maging ina. At ang hirap po kapag kailangan mong iwan yung anak mo. So, 5 months. Iniwan ko po yung anak ko, nagtrabaho po ako. Tapos, trabaho, uwi, tapos alaga ng anak. Kaya hindi maiwasan pag sa trabaho nakakatulong. Oo. Sino naman na naging katuwang mo sa pag-aalaga ng mga bata? Yung nanay ko naman po. Oh. Pero syempre po, hindi ko naman siya inaasa buong araw. Kasi mahirap. Oo. Alam mo, no, yung ganitong Pero klase ng mga experience, mahalaga na malaman ng mga kabataan ngayon na mga init na makipag-live-in na, mag-asawa na, o kasi in love ako eh. May ganyan ka rin bang mentality no nag-umpisa nga kayong magsama na nitong si Eddie? Para sa akin po, mas okay yung kilalanin mo talaga yung lalaki. At huwag kang mag-base sa kwento niya. Kasi pag nagbe-base ka sa kwento niya, pupunan mo talaga yun. Pero once na napunan mo, biglang magugulat ka lang na
hindi pala ganun siyang tao na kung ano yung binigay mo, hindi niya ibabalik sa'yo. Kailangan dapat maging ano ka sa lalaki. Oo. At dapat laging may emotional intelligence. Yan. Kasi ni isa pong bulaklak, wala po akong nakuha sa kanya. Ni isang wala po. Kahit sampagita man lang? Wala po. Wala talaga. Wala po talaga. Oh, pero sayang kasi yung mga taon, 'di ba? Na of course, sa tingin ko naman, Jaja, hindi mo naman pinagsisisihan na nagkaroon kayo ng nabiyayaan kayo ng anak. Ang nakakapanghinayang lang yung mga taon na para bang ginugol mo na nasasaktan ka lang kaysa doon sa minamahal ba talaga ako nitong lalaking ito? 'Di ba? Kaya para sa mga nakikinig sa atin na mga madaling mabilog ang ulo, madaling mabola, naging ganun ka, Jaja, tama? Yes po. Oh, yes po. yun yung sinasabi ni Jaja, huwag kayo basta naniniwala sa mga salita lang. Nag-align ba yung mga sinasabi ng partner mo doon sa mga ginagawa niya? Pagka sinabi, oo, magtatrabaho ko, magpapakasipag para sa atin lahat. Para sa future natin. Tapos makikita mo nakatihaya sa sopa. Tapos makikita mo lasing. Di ba? Yung mga ganun, magtitiwala ka ba sa ganung klase ng tao? Of course not. Tapos yung sasabihin nila na, oo naman, tapat na tapat ako sa'yo. O sige na, doon ka na muna at meron akong tinetext eh. Yan, yung mga ganyan. Titiwala ka ba sa ganung klase ng tao? Huwag magpapabilog ng ulo. Sayang ang panahon. Imbis na nasasaktan ka, deserve mo na ikaw ay minamahal. Ito, merong nakikinig sa kwento mo, Jaja, at meron lamang reaksyon si Tony ng Caloocan. Tony, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon, Kuya Boy. Narinig at sa ating mo, mga tagapakinig po. Narinig mo ang kwento sa atin ni Jaja. Ano ang reaksyon mo? Hiwalay na sila, ha? Hiwalay na sila. Okay na raw si Jaja sa ngayon. Pero ano nga ba ang komento mo rito? Okay, actually po, Kuya Boy, it's actually a good decision na hiwalayan si Boy, yung partner niya before. Kasi based sa story niya po, parang, parang hindi naman hindi worth ng time, ng effort, yung binubuhos mo na love para sa kanya. So instead, yun nga, focus ka na lang siguro sa anak mo right now, which is yun nga, blessing naman pa rin yan. At may reason naman si Lord kung bakit nangyari yung mga ganyang experience mo sa life. And gamitin mo yan para makapagsimula ulit. And of course, maging mas deserve mo yung happiness. And of course, huwag mo kalimutang magdasal kasi si Lord talaga yung nagpa-plan sa life natin. And I'm sure may reason si Lord kung ba't niya pina-experience yan sa'yo. Yan. O, di ba? Hindi lang para sa sarili ni Jaja, para sa personal na experience. Hindi lang yan. Sa ganang nandito at nakakausap natin sa radyo, marami ho nakikinig sa H2H, sa Heart to Heart. Magdadalawang isip. Yung mga dalagita dyan, o yung mga dalaga na nabobola na ng kanilang mga boyfriend. Naku, nangyari yung kay Jaja. 20 na iba't ibang babae sa loob ng 2 taon na, di ba? Parang, teka lang, mag-iingat ako sa partner ko kahit gaano pa kagaling magsalita. Titignan ko yung ikinikilos niya. Maraming salamat sa iyo, Tony. Sana i-raise din yung awareness, no? Diba, sabi sa news, sobrang taas ng kaso ng HIV natin. And kapag may nauwi yan sa AIDS, parang, diba, mako-compromise yung immune system. So, sa lahat ng kabataang nakikinig, please, hindi lang puso ang pinapagana, pati ang utak. Yan. Yun. Okay, maraming salamat ulit si We Tony. wish the girl na maging happy, Kuya Poy, no? Deserve niyang maging happy. Okay. Ayan, salamat. May PS pa ba? May pahabol sulat pa ba? Tony? Sabihin mo nga. Okay. Ayan, thank you. Ayan, mabalik tayo sa iyo, Jaja. Ito, alam mo, gusto ko, Jaja, nahingan ka ng mensahe. Dahil of course, andyan pa rin. Kumbaga parang parang convicted talaga na womanizer. Itong napatunayan mong womanizer ang dati mong partner na si Eddie.
Kung naririnig ka ngayon ni Eddie, ano ba ang panawagan mo naman sa kanya at pakiusap bilang dating naka-live-in at nakarelasyon? Ang message ko sa kanya, Sige, siya yung kausapin mo. salamat Siya yung sa kausapin mga mo, ha? Jaja. As in, siya yung Sige nasa po. kabilang linya. Go ahead. Okay, ano po, maraming salamat dahil kahit papaano nagtagal din tayo, sinilbihan mo pa rin naman ako, pinaglutuan mo pa rin naman ako. Pero pasensya na, hindi ko deserve na bumalik ulit sa'yo, kaming dalawa ng anak ko. Kailangan namin ng peace of mind at ayoko lumaki yung anak ko na nakikita niya na ganito yung sitwasyon nating dalawa, na mas okay na hiwalay tayo. At sana maunawaan mo rin yung bilang alam mo napaka kong ina, lalo na sa anak mo dati. At yun, ingat ka palagi. Yun lang po. Yeah. At sana nga tigilan na ang pambababae. 'Di ba? Mahirap din naman 'yan. Tigilan na ang pambababae. Eddie, ayan, kawawa naman sila. At ikaw naman, Jaja, ha, sa susunod mong makakarelasyon, natuto ka na, kailangan mas maging matalino, wais ka na. Okay? Totoo po. Lalo na sa mga wala pang experience sa love. Kailangan maging wais. Yan, para hindi nasasayang ang panahon, hindi nasasayang ang kabataan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng parte ng buhay mong yan, Jaja. At sa puntong ito, nagpapasalamat din ang ating programa, no? Ayan, para sa pagbibigay linaw na meron naman talagang paraan kung papaano umalis sa malaimpyernong relasyon na katulad ng kinasangkutan nga ni Jaja sa kanyang napakababaerong partner noon. Walang iba kundi ang umalis na dun sa sitwasyon na yun at magpatuloy sa buhay.